Magandang araw mga kaibigan. Bigyan natin ng opinion, reaction itong post ang balita ngayon. Title, walang bakasyon, wala rin tulugan. Nako, kawawa naman. Sino ang hindi magbabakasyon? Sino ang hindi matutulog? Walang tulugan at tila walang Christmas break. Si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. habang tinututukan niya ang 2026 proposed national budget bago matapos ang taon. Ito ay ayon kay Presidential Communications Office Yusek Claire Castro. At malinaw umano ang direktiba ng Pangulo. Dapat mabusisi at mapirmahan ang panukalang budget sa lalong madaling panahon upang maiwasan ang pagkakaantala sa tulong at serbisyo ng gobyerno. Ito ang payag ni Auntie Claire. Nais ng Pangulo na mapirmahan ang 2026 proposed national budget bago magtapos ang taon. Kung hindi, magkakaroon ng hindi magkakaroon ng tulugan, walang tulugan. Nako, paano kung hindi matutulog? Anong mangyari sa Pangulo? Di ba magkasakit? I don't know, itong pahayag ni Auntie Claire parang papugi. Imposibleng walang tulugan. Huwag na tayong papaniwala. Last year, ginawa na naman nila ito. Halos ganito rin yung sistema last year na medyo alanganin sa panahon. Tapos, meron pa yung issue sa blank bycam. Kaya nagkaroon ng sigalot. Kasi naibulgar yung blank items . Sinasabi pa nila, wala. Hanggang nag-overtime daw sila. No? Ang daming mga post na ipinapakita ng Malacanang kung paano nag-overtime ang Pangulong at ang kanyang gabinete last year. So anong resulta yung overtime nila last year? May katuturan ba ang pag-overtime last year? Depende. Sa akin, baliwala yung overtime, walang tulugan, walang Pasko o ano dyan. Kasi nga, ang pinirma ng Pangulo, worst budget in our nation's history. Walang kumukontra doon. The worst. Hintayin natin, baka anytime from now, kasi mayroong mga kaso sinampa. Hintayin lang natin ang Korte Suprema sa dami kasi ng mga kasong isinasampa. I believe, kagaya tong PhilHealth, di ba? Lumabas ang resulta. Ang daming petisyon asking the Supreme Court to declare 2025 budget as unconstitutional dahil sa dami ng ano. So kahit late na, ako gusto ko pa rin na lalabas ang desisyon ng Supreme Court para magkaalaman. Napakalaking sampal sa Marcos administration kung sasabihin ng Supreme Court na yung unconstitutional ang kanilang budget. So, itong budget for next year, sa tingin ko mas maganda kumpara last year. Kasi, nandyan ang ating mga senador. Saluduhan natin ang mga senador. Sample, si chairman ng Finance Committee sa Senate, bilib ako, Senator Gatchalian. Of course, sinuportahan ni na Senator Lacson, Senator Ligarda, Senator Aimee, Senator Pia. Wala nang majority, minority doon sa BICAM. Basta isang lang mga senador, isang boses lang nagkakaisa. Kaya tingnan nyo, yung mga gusto ng kamara, mga kongresista, kung ano-anong sinisingit.
tumayo ng tuluyan ang ano. Kaya hindi natupad yung first time in history ng isang DPWH secretary pupunta pa at magpapaliwanag sa Baykam. First time, it's totally wrong, sabi ni dating Senate President Franklin Drilon. I've been in the Senate for 24 years, sabi niya. Ngayon lang nangyari ng Executive Department through DPWH Secretary pupunta at magpapaliwanag. Grabe. Ngayon lang. So, yan na po ang tatak ng administrasyon ito. Ang daming mga singit-singit ano, but hopefully ako positive ako na mas maganda itong budget na ito dahil may mga senador tayo na tumayo para sa taong bayan. Okay? So, sige. Overtime. Huwag niyong sabihin na ganito, parang pupurihin namin ang Pangulo, trabaho ng Pangulo yan. Baka sasabihin nyo naman, pasalamatan nyo naman ang Pangulo. Purihin nyo naman. Huwag na kayong maghintay ng pasalamat o papuri. Gawin nyo lang yung trabaho nyo. Sana, ang budget dapat ilaan para sa ikabubuti ng taong bayan. Sana hindi na maulit itong nagdaang 3 taon. Ninakawan po tayo 1.2 trillion pesos ang ninakaw sa atin according to Congressman Edgar Erese. 2023 mga budget. So 2024 500 billion. 2025 ilan yon? 430 billion. Yun lahat ang mga isiningi. So sana wala nang ganito. Ang Pangulo nagbeto kunuhay siya. Ilan lang bineto niya? 29 billion lang. Perma pa rin. Sabi ni ex-Supreme Court Justice Antonio Carpio, liable ang Pangulo sa pagpirma niya ng 421 billion. Ayun 430 na considered budget insertion. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito pantulong sa tribo. Namimigay tayo ng mga libreng yero at pako para makapagpatayo sila ng mas maayos na tahanan. Panoorin niyo ang video na ito. So mga ka-viewers, live ta karon ako karon diri sa balay nga makita nimo nga trapal lang ang atop o ang dingding. So mo na gid ang hitsura sa ilang balay, trapal, ang dingding o ang atop. So luoy kayo ang kahimtang sa balay o sa tag-iya dito sa sulod. So atong sudlon para na atong makita. So atong tan-awon si Ante. Ayo. Oy. Mayong puntag te. So mo ni ang kahimtang nila Ante diri sa sulod. So trapal lang ang ilang atop o apil pod ang ilang dingding. So trapal lang pod ang ilang dingding. So kung muulan, ulanan gid kay sila. So mao pod na ang ilang lutuanan, ilang abuhan. So makita gid nimo nga luoy gid sila. So pila na ni katuig ang inyong balay Ante nga sa inyong pagpuyo diri sa inyong balay? Duha na may dere. So duha pa lang ni katuig ang ilang balay ni Ante. So trapal lang yod ang ilang dingding og ang ilang atop. So nakay anak te? Na 5 So 5. estudyante ang duha. So pila na day mong edad te? 41. So 41 na si Ante. So asay mong bana day Ante? Naglakaw. Naglakaw. Wala. Nangita siya og panginabuhian. So si Ante
lima ka buki ang anak ug mo nilang ilang balay. So subscribe ta mga ka-viewers ug salamat. Mat kay sa Ginoo nga naaragi nakadumdum sa among balay na Oo nga matabangan mo. kuan. Sige ante. Kung sana magpaning kamot. Wa Oo. gyud nga ana ra gid among payag balay. Sige ante, salamat.